Pinagpalang araw po sa inyo, Kabanong, at sa lahat ng mga kabangers natin at kayanggaw. Palagi po akong nakikinig sa programang ito. Ako po si Parpar. At ang ibabahagi ko pong kwento ay nangyari noong 2019. 25 years old pa lang ako noon. Pero kahit medyo matagal nang naganap yon, ay sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat-lahat. Muli, ako si Parpar. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Birthday ni Kovia nung araw na yon, ang isa sa mga kababata at kasamahan ko sa pagkukonstruksyon. Sa aming tatlong magkakaibigan, siya pa lang ang may asawa at isang anak. Maangas lang magsalita si Kovia, pero kung tutuusin, siya ang pinakamabait at matino sa amin ni Isko. Kaya wala silang nagiging problema ng asawa niyang si Gracia. Dahil responsable siyang asawa. Sa totoo lang, Kabanong, ganito ang pangarap ko noon kapag nakapag-asawa na ako. Pagdating ko sa bahay ni Kovia, naabutan ko na si Isko sa loob ng bakuran. May ginagawa kasi kaming kubo roon para maging tambayan namin. Lalo na kapag may mga ganitong selebrasyon. Dahil abala sa pagbabasa ang kaibigan ko, kaya hindi niya ako napansin na pumasok. Mula sa likuran ay hinawakan ko siya sa magkabilang balikat saka ginulat. Kunwari nagulat ako. Wetots mo. Ano yung binabasa mo, ha? Notebook daw to ng lolo Tokni ni Ivana. Dala kasi to ng anak niya kanina eh. Nandito sila. Pero tulog na si Rex. Notebook ng ano? Ewan ko. Parang diary na ewan eh. Ang weirdo nga ng mga nakasulat. May tigbalang pa. May nuno sa punso tapos may dambilaga at kung ano-ano pre. Patingin nga. Ako na muna magbabasa. Di ka naman marunong magbasa eh. Kunwari ka pa. Lul, first honor kaya ako ng elementary. Lul ka rin. Gasti. Kaya nga tayo construction worker ngayon eh. Kasi hindi tayo nakapagtapos ng elementary. Huwag ako pre. Oo nga no. Takte, nadali mo kaagad ako ron ah. Oh, eto na nga. Basahin mo na tapos paliwanag mo sa akin yung iba ah. Pagkakuha ko sa lumang notebook, Kabanong, binasa ko kaagad ang pahinang tumambad sa akin. Nung una, medyo nalilito-lito rin ako dahil kakaiba ang ilang salita. Para siyang narinig ko na sa Latin pero hindi rin ako sigurado. Meron pang ang mga simbolo. Tapos meron din mga drawing katulad nung sa tikbalang at mga nuno sa punso, saka kung ano-ano pa. Paglipat ko sa pinakadulo, nabasa ko ang iba't ibang uri ng aswang kaya nag-focus ako doon. Oh, di ka na nagsalita dyan pre. O naman pala di marunong magbasa eh. Yabang-yabang mo pa sa akin. Baliw. Siyempre, tinitingnan ko pa no. Maganda tong nasa bandang dulo eh oh. Mga iba't ibang klase ng aswang. Talaga? May iba't ibang uri pala ng aswang? Oo naman. Di ba nga, may manananggal, may tik-tik, tapos may wakwak saka kapre. Anong kapre? Di naman aswang yung kapre ah. Joke lang, gagi. O sige na. O anong sabi niya sa notebook ni Lolo Tokne pre? Mga kakaibang klase ng aswang to pre. Pero ito yung mas nagustuhan ko. Pakinggan mo ha. O sige, sahin mo nga. Guwapang. Isang uri ng aswang na hindi mukhang aswang. Kabilang sila sa mga matatandang aswang na hindi kilala ng mga tao. Maihahalin tulad sila
sa mga vampira pero katulad ng normal na tao ay kaya nilang makatagal sa sikat ng araw. Ano yan? Yung parang palabas ng mga vampira na nagkain laban? Ano pa? Teka muna, makinig ka nga muna, pre. Oh, sige. Tuloy ang basa. Saan na ba ako? Ito. Makikilala sila dahil sa maputlang balat na makinis, malaartistahing pagmumuka, at kung minsan hindi kontrolado ang pag-iba ng kulay ng mga mata nila. May kakayahan din silang pahabain ng mga kuko sa kamay at mga ngipin kung kinakailangan. At katulad ng mga vampira, sariwang dugo lang ng tao ang kanilang paborito. Bihira sa mga katulad nila ang kumakain ng laman loob at kung meron man, palaging puso lang ng tao ang kinukuha nila. Bah, ayos ah. Parang choosy sila no. Kung magiging aswang ako, gusto ko na lang maging guwapang pre. Sa itsura mong yan, di ka bagay maging guwapang. Dahil ang sabi rito, mala-artistahing pagmumuka. Dun pa lang ligwa ka na pre. Lul. Hoy, mga pre, parpar, nandiyan ka na pala? Oy pre, happy birthday! Kararating-dating ko lang din. Ganun ba? Ano yung pinag-uusapan nyo dyan? Ay, takti. Nandiyan pala yung notebook ni Lolo Tokne. Akin na nga muna yan. Baka sa kababasan nyo yan maging albularyo na rin kayo ha. Oo nga kakaiba talaga yung lolo ng asawa mo pre Ganun talaga. Tara na, magtangin na tayo. Lalabas ko lang yung mga pagkain tapos magtimpla na tayo ng gin bulag. O sige pre, pero babalik pala ako Magbabayad lang ako sa tindahan ni Ate Maye. Baka hindi na ako makautang dun kapag hindi ako nagbayad. O ibayad mo na rin kami sa utang namin. Nek nyo. Sigurado mong babalik ka ha? Oo naman. Gaya mo naman ako sa inyo na Indianero. O sige na, para makabalik agad ako. Nagmadali na nga muna akong pumunta sa tindahan ni Ate Maye. At nang pabalik na ako sa bahay ni Kovia, napalingon ako sa karinderyang nasa dulong bahagi ng iskinita. Sa likod noon ay mga bukirin na at marami doong mga kambing. Sa dakong yun nakatira si Juliana. Siya po yung babaeng ilang buwan pa lang sa Baryo Cambebe pero halos kilala na ng lahat. Kabanong, maganda po kasi si Juliana. Morena siya, balingkinitan at nakakahumaling kapag umingiti. Bukod sa panlabas na katangiang yon, ay magaling siyang magluto lalo na ng papaitan. Doon talaga siya nakilala ng mga taga-samin. Kaya tuwing tanghali ay talagang napupuno ang kanyang karinderya. Talaga kasing masasarap ang mga niluluto niya. At masasabi kong pwede itong ipantay sa mga kilalang restaurant sa aming probinsya. Pero kahit na ganon, ay may napapansin akong kakaiba kay Juliana. Masyado kasi siyang misteryosa. Wala ni isa sa amin ang nakakaalam kung taga saan talaga siya. Pero wala rin namang nagtatanong dahil hindi na importante yon para sa iba. Ang mahalaga ay palagi silang nabubusog sa bawat hinahain niya. Lalo na nga po ang papaitan na paboritong-paborito ng mga lasinggero sa amin. Minsan nga ay napapaisip ako na baka ginagayuman na lang kami ni Juliana. Pero sa totoo lang Kabanong, ay masasarap talaga ang mga luto niya. Merong kakaiba sa kanyang putahe na wala sa ibang karinderya. Habang naglalakad, nakita ko siyang nagsasara na ng karinderya. Hapon pa lang kasi ay ubos na ang mga lutong ulam niya. Nang makita niya ako, ay ngumiti siya at naramdaman ko na naman ang kakaibang feelings. Hindi ko alam Kabanong, pero sa tuwing magtatama ang tingin namin ay madalas na sumasakit ang ulo ko. Pakiramdam ko
parang may gustong sumiksik sa utak ko na kung ano. Pero hindi naman ito magawa. Umiiwas ako ng tingin at nagbalik ulit sa kanya dahil kumaway siya. Uy, Juliana. Nagsasara na ako. Saan ka pala papunta ngayon? Sa bahay ni Kovia? Ay, oo nga pala. Birthday niya, di ba? Narinig ko lang nung kumain kayo kahapon dito. Oo eh. Sandali lang May natira pa kasing papaitan doon. Ibibigay ko na lang sa inyo. Naku, nakakaya naman. Baka mamaya ulam mo pa yon. Hindi naman. Busog na ako. Madalang lang akong kumain lalo na kapag gabi Madalang ka lang kumain? Oo, alam mo na. Ayaw ko kasing tumaba Napaismid na lang ako habang pasimpleng napapatingin sa magandang hubog niyang katawan. Maya-maya pa, pumasok na siya at makalipas lang ang ilang minuto, ay bumalik na siya na may dalang supot. Nagpasalamat naman ako pag abot niya ng papaitan. At nang magdikit ang mga kamay namin, nakaramdam na naman ako ng kakaiba. Lalo na nang magtama ang aming mga mata. Pakiramdam ko talaga, Kabanong, sa tuwing titingin siya sa akin ay parang gusto niya akong hipnotismohin. Kaya sa huli ay napapaiwas ako ng tingin habang sumasakit ang ulo. Matapos ko makapagpaalam, ay nagmadali na akong bumalik sa bahay ni Kovia. Pagdating ko roon ay eksaktong palubog na rin ang araw. Nagiinuman na sina Isko at Kovia na parabang may mga tama na ng alak. Uy, mukhang mga lasing na kayo Anong lasing? Di kami lasing, no? Nagsisimula pa nga lang Pre, tagay na. Paspas dapat tayo para makarami. Alak na alak ka naman masyado, parang Isko Oh, paring Kovia, pahingi naman ng lagayan Nagpabot ko si Juliana nitong papaitan para raw may pulutan tayo. Oh, bakit? Galing ka kay Juliana? Hindi ako galing doon, baliw ka. Napadaan lang habang nagsasara siya tapos nakita niya ako. Naalala niya raw nung nag-uusap-usap tayo kahapon na birthday mo nga ngayon, Kovia. Kaya ito, nagbigay siya nito. Hindi, shot puno mo na. Mamaya na, di pa nga ako nakakakain Pwede kumain ka na, para makatagay ka na. Uy, kalmaan mo lang. Kalulubog pa lang ng araw Nagmumukha ka na kagad hulas niyan. Wala nang kalma-kalma mga pre. Lagukin mo na kagad tong shot mo, Parpar. Madaling-madali ka naman masyado, pre. Mauubusan na ng alak yan. Para kang pamilyado Kaya nga, wala naman maghanap sa'yo kahit di ka naman umuwi sa inyo Mga ugag, kapag sinagot ako ni Juliana, huyo talaga kayo sa aking dalawa. Pagkadinig namin ni Kovia na sinabi yon ni Isko ay nakatinginan kami. Sabay din kaming napabaling sa maitim kong kaibigan. At pagkalawon ay sabay din kaming humalakhak. Umalingaw-ngaw pa nga ang ingay naming hindi lang sa buong kubo kundi hanggang sa buong bakuran. Si Kovia ay napahawak sa tiyan dahil sa kakatawa habang ako naman ay halos naglupasay na sa upuan. Pero natigilan din kami nang muling bumoses si Isko at sa pagkakataong yon ay talagang seryoso na siya. Tawang-tawa pa kayo Tingnan nyo sa mga darating na araw. Ayaw ko pa sana itong sabihin kasi ang usapan namin ni Juliana, sikreto lang muna naming dalawa to. Anong sikreto naman yan? Yung pangliligaw ko sa kanya. Paniwalaan niyo man o hindi, totoong nililigawan ko siya. Cross my heart, double-double. Kahit mamatay pa buong pamilya ko. Totoo nga? Totoo nga. Hindi to usapang lasing mga pre. Dahil low-key lang kami. Toots, seryoso ba yan? Si Juliana, nagpapaligaw sa'yo? Oo nga. Nililigawan ko nga siya. Kahit itanong niyo pa sa kanya. Pero huwag niyo muna pala itong itanong kasi gagalit yun. Sabi niya kasi sikreto lang namin Baka kaya ayaw mong ipatanong kasi hindi naman totoo. Kapag tinanong namin sa kanya, baka mapaya ka lang. Bahala kayo. Kung ayaw niyo maniwala. Basta, totoo sinasabi ko. Tagay mo na nga yan, habang kumakain pa yung si Parpar. Napapailing na lang ako habang nag-aasara ng dalawa, Kabanong. Pero
Sa kabilang banda ng isip ko, napapatanong din ako kung totoo nga ba ang sinasabi ni Isko. Naalala ko kasi nung nakaraang 3 linggo, bago makitang patay yung adik na si Rafi, ganyan-ganyan din ang sinasabi niya sa mga taga sa amin, na nililigawan niya ng pasikreto si Juliana. Tapos yun, makalipas lang ang ilang araw, ay natagpuan na lang siyang patay dun sa kalsada sa main road papuntang bayan. Hindi maganda ang sinapit niya. Lasog-lasog kasi ang katawan nung makita siya roon sa gilid. Ang sabi lang, posible raw na nasagasaan ng mga truck ng gulay na dumaraan at hindi nakita. Hindi ko rin alam kung bakit ko naisip bigla kabanong. Parang ang random lang pero pilit kong itinutugma ang sitwasyon ngayon ng kaibigan ko. Natapos na lang akong kumain ay patuloy pa rin sa asaran ang dalawa. Sumabay na rin ako sa tagay. Pero ang usapan pa rin nila ay patungkol pa rin kay Juliana. Sabihin mo na lahat ang gusto mo sabihin, paring Kobya. Pagbibigyan kita dahil birthday mo naman eh. Basta, huyo ka talaga sa akin kapag naging kami ni Juliana. Mainggit pikit na lang talaga kayo sa akin. Hindi naman ako maiinggit sa'yo, pre, no? May asawa na ako eh. Tsaka, kung totoo man yung sinabi mong yan, eh di masaya ako para sa'yo. Di ba? Basta, kung totoo lang talaga doon tayo sa totoo, syempre. Kanina pa nga ako sabi ng sabi, kahit mamatay buong pamilya ko. Eksaktong pagkasabi noon ni Isko, ay bigla kaming nakarinig ng malakas na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan. Sabay-sabay kaming napatingin sa kinaroroonan ng ingay, at pagkalaon ay bigla rin akong kumatok sa kahoy sa kabumulong. Ano yung ginagawa mo, pre? Ipakatok-katok ka pa dyan sa upuan. Pinto ba yan? Pamahiin yun, pre. Kaya huwag kang basa-basang nangangako ng ganyan dahil baka mamaya marinig ka ng demonyo. Narinig mo naman umalulong pa yung aso. Sus! Natural umaalulong yung aso dahil aso yun. Ang hindi natural kung magmeow yung aso. Alam mo, pre, hindi ko alam kung maiinis ako matatawa sa mga sinasabi mo eh. Nakakainis kasi pilosopo kang hayop ka. Nakakatawa kasi yung ekspresyon ng pagmumukha mo habang sinasabi mo yung joke eh. Hindi naman joke yun eh. Totoo naman yun, di ba? May aso bang humingiyaw? Ambot sa imo. Basta, mainggit na lang kayo sa akin sa mga susunod na araw. Luluhod ang mga tala sa akin kapag sinagot na ako ni Juliana. O sige, ganito na lang mga pre. Parpar, kapag nakita natin si Isko at Juliana na magkasama at sila na talaga, 1 linggo natin siyang hindi pagtatrabahuin dun sa site. Pero kapag fake yung mga pinagsasabi niya, yung gawain natin dun, siya naman ngayon ang gagawa. O ano, deal? Sige, deal! Basta bago matapos ang buwan na to, yun yung pangako sa akin ni Juliana eh. Naglahad kami ng kanang kamay bilang tanda ng pangako. At pagkatapos ay nagkasundo na nga kami. Matapos sa mga kalokohang pinagsasasabi namin, ay naghalakhakan na lang kami at nagtuloy na sa inuman. At sa pagpapatuloy ng mabuti naming usapan, ay nakaramdam ako ng pananakit ng pantog. Kaya saglit akong nagpaalam sa kanilang dalawa para umihi. Naglakad ako ng ilang hakbang palayo sa kubo at nang marating ang mataas at mayabong na puno ng nyog, binuksan ko ang zipper saka tumingala at umihi. Seryoso akong nakatanaw sa tuktok ng puno hanggang sa meron akong maaninag na pares na mga namumulang mga mata. Hindi naman ako kagad natakot dahil kadalasan mga uwak lang naman yon na nagtatago sa dilim. Pero nang magkampay yon ng pakpak ay nagulat ako at napatras. Nabasa tuloy ang pako ng ihi dahil medyo nawalan ako ng balanse at muntikan na matumba. Lumipad ang malaking ibon papunta sa kapunuan at hindi ko na yon nakita pa. Anak ng teteng, uwak ba yun? Parang ang laki naman nun kung uwak. Ano yung ibon yun? Tinuloy ko na ang pag-ihi at nang matapos na muli akong napatingin sa pinuntahan ng nasabing ibon kanina. Humangin ng mahina kaya parang nagsayawan ng mga puno sa dakong yon. Hanggang sa may maaninag akong imahe sa hindi kalayuan. Sino yun? Juliana?
Napakusot ako ng mga mata at siniguro kung ano nga ba talaga ang aking nakita. Pero nawala ang imahe. Sa halip ay nakita ko na naman ang ibon kanina na nakadapo na sa malaking sanga ng puno roon. Nakatingin ang mapupulang mga mata sa akin na parabang nagmamatsyag. Hindi nga yun isang uwak, kaya hinayaan ko na lang din. Pagkatapos kong magpagpag, ay naglakad na ako pabalik sa kubo. O ano na pre? Narinig ko napapaanak ng teti ka na dyan ah. Para kang nakatapak ng tae ng kalabaw. Hindi, may lumipad lang na ibon. Hindi siya uwak eh, pero nakalayo na. Sus! Ang duwag mo naman. Para ibon lang eh. Sinabi ko ba na natakot ako? Nagulat ako, di ba? Iba yung natakot sa nagulat. Kahit kailan ka talaga. Shot na nga. Yan ang maganda mong sinabi. Shot na. Para kapag nalasing na tong si Isko, mangangarap na naman to na manliligaw ni Juliana eh. Tumpak pre. Natumbok mo. Tingnan lang talaga natin mga ungas. Sige, shot na. Pagbalik ko ng kubo, ay nakitawa na lang din ako sa mga kaibigan. Hindi ko na rin sinabi na parang nakita ko si Juliana dahil parang guni-guni lamang naman sa akin yon. Nagpatuloy na nga ang inuman namin. Hanggang sa sumapit na nga ang 10:30 ng gabi. Medyo tinamaan na rin ako. Kaya hindi ko napansin na umalis na pala si Isko. Sinabi na lang sa akin ni Kovia pagkatapos ko ulit na umihi. Dahil tuloy doon, ay na-focus na rin ang usapan patungkol sa kaibigan namin. Kilala kasi namin si Isko, lalo na kapag nai-inlove siya. Nung huling naging girlfriend niya, niloko lang siya at ginatasan. Kamunti ka na nga siyang magpakamatay noon. Kundi lang namin in-encourage at syempre sa tulong rin ng mga kapamilya niya. Are, sana talaga totoo yung sinabi ni Isko, no? Para kung sila man ang magkatuluyan ni Juliana, at least, masaya tayo para sa kanila. Oo pre. Kaso, too good to be true eh. Hindi naman sa pangano ha. Masyado maganda si Juliana para kay Isko. Hindi tayo sure kung papatulan siya nun. Hanggang pantasya na lang siya roon. At feeling ko yung tipo nung mga babaeng ganon, yung mga katulad mo pre. Ba't naman pati ako nasama? Gagawin mo pa kaming love triangle niyan eh. Hindi dangik. Pwera biro. Sa tuwing kumakain tayo ron, napapansin ko na malagkit ang tingin sa'yo ni Juliana eh. Talagang pati yun napapansin mo pa. Siguro, lagi mo rin siyang tinitingnan. Aminado naman ako ron. Sinabi ko na rin yun kay Vanna. Kahit nga yung asawa ko, gandang-ganda kay Juliana eh. Pero, balik tayo sa'yo. Promise. Sa tuwing kumakain tayo ron, wala talagang oras na hindi ka pinagmamasdan nun. Sabagay, sa ating magtotropa, ikaw naman kasi talaga ang pinakamalakas ang sex appeal eh. Kaya ako sa'yo, ligawan mo na yun si Juliana. Paano kung totoo yung sinasabi ni Isko na nanliligaw siya ron ng palihim? Di, may the best man win. Saka, no hurt feelings naman yun. Matagal tayo magkakaibigan eh. Makababata pa nga eh. Alam naman ni Isko sa sarili niya na kaibangan yung mga sinasabi niya. Ikaw talaga ang mas may chance. Bakit kasi ayaw pang manligaw eh? Hindi ko nga rin alam pre. Basta, hindi pa talaga pumapasok sa isip ko yung mga bagay na yan. Tuts, baka naman hindi talaga babaeng hilig mo ha. Nahiya ka lang sabihin sa amin ha. Gag. Kung ano man ang nasa puso mo pre, suportahan ka namin ni Isko. Basta, wag mo lang kaming tataluhin ha. Sira ulo. Di ako bakla no. Sadyang wala pa talaga sa isip ko yan. Alam mo naman sitwasyon namin sa bahay, di ba? Pareho may sakit si Nanay Yayong at si Tatay Paeng. Tapos, nag-aaral pa yung bunso kong kapatid, si Rafa. Kaya ako lang naman na nagtatrabaho sa amin eh. Hindi na nga ako nakapagtapos ng elementary, di ba? Biro lang. Alam ko naman yun eh. Pero malay natin, baka si Juliana na yung daan para sa pag-asenso mo, di ba?
Sira ulo mo talaga. Ginawa mo pang sugar mama itong si Juliana. Oy, bakit? Hindi naman nakakalayo edad nyo Parang sa pagkakalam ko, 30 na yata yun, sabi ni Ate Mai. Age doesn't matter naman, pre. Kaya kung ako sa'yo, ikaw na unang maligaw doon. Ay nako, shot mo na nga to. Tapos, ako na yung last shot. Pagka-shot namin pareho ng alak, ay nagpasya na rin kaming mag-uwian. Lumabas na rin kasi ng bahay si Vanna. Umiyak kasi ang anak nilang si Rex. Dahil dito, tumulong na ako sa pagliligpit ng pinag-inuman namin. Pagkalaon ay nagpaalam at nagpasalamat na ako sa mag-asawa. May pasok pa rin kasi kami bukas. Magkakasama kaming 3 doon sa bahay bakasyon ang ginagawa na malapit lang din sa bukid at sa karinderya ni Juliana. Bago maghiwalay ng landas, ay eksakto na nakarinig kami ng malakas na alulong. Katulad nung kaninang hindi pa malalim-lalim ang gabi. Pare, mag-ingat ka sa pag-uwi mo Oo pare, kita na lang tayo bukas Diretso uwi Mamaya yung alulong mo nang marinig ko. Oo gag. Sige na, diyan na kayo. Salamat din Vanna Naglakad na ako palayo at nang paliko na sa daan ng papunta sa amin. Sa kaliwa ng papuntang bukid, nakarinig na naman ako ng makakasunod na alulong ng aso. Kabanong, hindi ko rin alam kung bakit pero ramdam na ramdam ko ang pagtayo ng mga balahibo ko sa braso ko at sa batok. Hindi naman ako matatakotin pero nung oras na yon, nang mawala ang alulong, pakiwari ko ay may nakatingin na sa akin mula sa kung saan. Hindi ko yun masyadong pinansin pero maya-maya lang din ay parabang meron nang sumusunod sa akin. Nadidinig ko ang mabigat na yabag niya sa likuran pero hindi ako lumilingon doon. Natatakot kasi ako na baka meron akong makitang kung ano. Tumakbo na lang ako palayo pero narinig kong sumusunod ang mabibigat na yabag. Dito na nagsimulang umusbong ang takot sa aking dibdib. Pakiramdam ko ay nawala ang tama ng alak kaya pinagpawisan ako ng husto. Hindi dahil sa pagtakbo kundi dahil sa kabang nararamdaman. Totoo ba ito? O dahil lang sa tama ng alak? Putik, sana makauwi na ako. Mas lalo kong nagmadali nang mapadaan na sa pababang daan. Sa bahagi kasing ito ng baryo namin ay may malaking bato na nakahambang sa gilid ng daan. Mapuno rin kaya medyo madilim talaga ang lugar kahit pa may buwan at mga maningning na mga bituin. Yung parte talaga na yon ay hindi nadidiligan ng liwanag. Habang tumatakbo ay taimtim akong nagmasid sa paligid. Hindi pa rin kasi nawawala sa pakiramdam ko ang tila sumusunod na kung sino. Nakakilabot talaga sa pakiramdam na parang nagpawala ng tama ng alak sa akin. Sa totoo lang Kabanong, hindi na bago sa akin ang mga katatakutan sa aming lugar. Bata pa lang kasi ay mulat na ako sa ganitong kwento mula sa nanay Yayong at tatay Paing ko. Nung hindi pa sila parehong nakaratay sa banig ng karamdaman, marami silang kwento tungkol sa kababalaghan. Katulad rin sila ni Lolo Tukne ni Vanna. Mahilig sa pamahiin at maraming alam sa mga gawi ng hindi pangkaraniwan. Kaya ganun na lang din ang paniniwala ko at pagsunod sa mga pamahiin. Dahil alam ko rin naman na walang mawawala kung susunod sa mga ito. Sa kabila ng kwentong kababalaghan, sa tanang buhay ko ay hindi pa ako nakakaengkwentro ng mga bagay na ikinukwento ng aking mga magulang katulad ng aswang, mangkukulam, engkanto at iba pa. Pero malaki ang respeto ko sa mga taong naniniwala sa ganito. At ngayong tila nararanasan ko na, doon ko mas nasiguro na totoo nga ang mga kababalaghan. Nang nasa gitna na ako ng nasabing daan, mas lalo kong narinig ang mabibigat na yabag. Hindi pa rin ako lumingon sa likod dahil ayaw ko makakita ng ikagugulat ko at ikatatakot. At sa pangatlong pagkakataon ay naulit na naman ang pag-alulong ng aso ng ilang ulit. Napakaripas na talaga ako ng takbo. Alam ko rin sa sarili ko na wala na ang tama ng alak kaya mas ramdam ko na ang takot.
nakakarinig na rin kasi ako ng pagaralgal na tinig na tila papalapit ng papalapit sa akin. Nang tumigil ang alulong ng mga aso, ay bigla namang humangin ng malakas dahilan para mapatingin ako sa itaas. Kitang-kita ko ang pagsayaw ng mga dahon ng puno pati na rin ang sinag ng buwan na parang nagpupumilit pumasok sa dakong dinadaanan ko. Pagdampi ng hangin sa balat ko, ay mas lalong tumindi ang kilabot. Ang mga balahibo ko sa braso at batok ay muling nagtaasan. Kaya napahimas ako sa bahaging yon habang nagmamadali sa pag-uwi. Nang tumigil na ang malakas na hangin, ay bigla na lang din akong napahinto. Nawala na kasi ang mabibigat na yabag sa likuran. Napalingon ako roon ng pasimple at pakahinga ng maluwag nang wala akong makita. Pero pagharap ko, nagimbal ako dahil nakita ko na naman yung malaking ibon na mamula-mula ang mga mata. Ito rin yung ibon na nakita ko roon banda sa bakuran ni Kovia. Nakapwesto yon sa sanga habang nakatingin sa akin at tila nanlilibak. Parang lumaki ang ulo ko sa takot kaya napakaripas talaga ako ng takbo. Sa sobrang taranta ko ay kamuntikan pa akong madapa. Mabuti na lang ay mabilis din akong nakapagbalanse ng sarili. Kaya nagpatuloy na lang ako sa pagtakbo ng matulin. Ibon ba talaga yun? Bakit parang sinusundan ako nun? Sa kabutihang palad ay nakarating na rin ako sa mga kabahayan, kung saan kahit papaano ay may mga liwanag na ang mga daanan. Hingal na hingal at pawis na pawis talaga ako sa pag-uwi ng bahay. Parang mas nagmukha pa akong nag-jogging kesa naginom. Pagkatok ay sinalubong ako ni Rafa na patulog na rin. Bago pumasok sa kwarto naming magkapatid, ay sumilip muna ako sa tulugan nila nanay at tatay. Nang makita kong nahihimbing na ang tulog nila, ay nakahinga na rin ako ng maluwag. Nagilamos lang ako ng katawan saglit bago tumabi sa nakababata kong kapatid. Nawala na rin bigla sa isip ko yung mga nangyari dahil mas natuon na naman ang pag-iisip ko kay nanay at tatay. Nung malalakas pa kasi sila kabanong, masisipag talaga ang mga magulang ko. Pero ito naman ang panahon na matigas ang ulo ko at laging nagbubulakbol. Kaya hindi ako nakapagtapos ng elementarya. Kung alam ko lang na mangyayari ang ganito, nakinig na lang sana ako sa mga magulang ko. Kaya ang payo ko rin sana sa mga nakikinig ngayong mga kabataan, habang may lakas pa ang mga magulang natin, habang pinag-aaral pa nila tayo, huwag tayong maging pasaway. Dahil kapag dumating ang panahon na hindi na nila tayo kayang tulungan, magsisisi kayo tulad ng nangyari sa akin. Para hindi na ako mauwi na naman sa kalungkutan, ay idinaan ko na lang ang lahat sa dasal sa Diyos. Lord, marami pong salamat dahil sa kabila ng mga pagkukulang ko bilang anak. Hindi mo pa rin po ako pinababayaan, pati ang mga magulang ko. Ang dasal ko lang po sana ay proteksyonan niyo po sila at tumaba pang kanilang mga buhay. Hindi po ako nawawala ng pag-asa na gagaling ulit ang nanay at ang tatay ko. Kayo na po palagi ang bahala sa pamilya namin. Sa ngalan ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Matapos ang taimtim na panalangin ay nakatulog na nga ako na mahimbing. Dahil na rin sa matinding tama ng alak at sa matinding pagod sa pagtakbo ko kanina. Kinabukasan ay isang nakakagulat na masamang balita ang sumalubong sa akin. Pagpunta ko sa construction site, parehong naroon sina Isko, Kovia at ang iba pa naming kasamahan. Kinakausap sila ng may-ari ng ginagawa naming vacation house. Sinabi nga sa amin na 2 linggo kaming mawawalan ng pasok dahil nagkaroon ng aberya sa mga materyales. Nung araw na yon ang huling pasok namin at ibibigay na rin ang sahod sa amin. Hindi magandang balita ito para sa akin dahil hindi talaga ako po pwedeng mawala ng trabaho. Kaya hindi rin ako masyadong nakapag-focus sa pagtatrabaho. Binigyan na lang kami ng pampalubag loob ng amo namin. Sinagot niya ang pananghalian naming lahat at binigyan kami ng kaunting grocery. 3:00 pa lang ng hapon ay tinapos na kagad ang trabaho. Binigay na rin sa amin ang mga sahod.
At para makabawas sa stress, nagkayayaan kami ni na Isko at Kovia na magmeryenda sa karinderya ni Juliana. Habang kumakain kami, ay pasimple kaming nakakantsawan dahil naalala na naman namin ang sinabi ni Isko sa inuman ng gabi. Paring Parpar, itanong na ba natin kay Juliana yung mga pinagsasabi nitong si Isko? Ikaw bahala, pre. Pero tanungin muna natin tong kumpare natin. Ano, Isko? Kausapin ko na ba yung babae mo? Uy, bakit hindi ka na makapagsalita dyan? Tumigil nga kayo. Kapag di nyo pa inubos yung papaitan nyo, kukunin ko yan. Seryoso ba naman masyado, pare? Inibiro ka lang eh. Di magandang biro, pre. O sige na nga, hindi ko na sasabihin. Baka mamaya dahil dyan hindi mo na ako pansinin hanggang tumanda tayo. Ang uoy mo, pre. Pero pwede ko rin gawin sa'yo yun. Hello sa inyo. Napansin kong hindi niyo pa tinitikman yung papaitan May problema ba sa luto? Malamig ba o hindi masarap? Medyo hindi ko kasi sigurado kung nalagyan ko ba yan ng pampalasa Hindi ko na rin kasi natikman kagad dahil dumagsa kagad yung tao. Hindi kami kagad nakapagsalita dahil nagulat talaga kami sa biglang pagsulpot ni Juliana. Nakatitigan na naman nga kami. Pero dahil tila sumakit na naman ang ulo ko, kaya ako umiwas ng tingin. Nahiya rin kasi ako kay Isko. Dahil baka nga totoo rin naman talaga ang sinasabi niya sa amin kagabi na nililigawan niya ang dalaga. Naku, hindi. Masarap nga Ewan ko ba dyan sa dalawang yan? Bakit hindi pa nila tinitikman yung sa kanila? Sabi ko nga, kukunin ko na lang kung ayaw pa nilang kainin. Ay, ganun ba? Sabihin niyo lang sa akin kung iba ang lasa o malamig na Bibigyan ko na lang kayo ng bago. Naku, hindi na. Sigurado namang masarap tong luto mo Huwag mong pagpapapansinin yung sinarap-rap at kobya. Sigurado kayo Tumango lang kami at nag-okay sign tanda ng pagsang-ayon. Ilang saglit pa ay nagpatuloy na rin kami sa pagkain ng papaitan. Bumili na rin ako ng extra para may madala sa bahay at bago kami mag-uwian, nilapitan kami ulit ni Juliana para kausapin. Pasensya na sa inyong tatlo Pero narinig ko kasi ang usapan nyo kanina 2 linggo ba kayong mawawalan ng trabaho? Oo nga Kakalungkot nga. Kailangan ko pa naman ng trabaho. Di ako pa pwedeng mawalan talaga lalo na sa akin umaasa yung nasa bahay. Pwede ba na habang wala kayong trabaho dito na muna kayo sa akin mamasukan? Sa dami kasi na kumakain itong mga nakalipas, medyo nahihirapan ako. Lalo na umalis na rin yung katukatulong ko Eksakto na 2 linggo rin naman bago dumating yung kapalitan niya. Ha? Seryoso? Oo. Pero hindi ganun kalaki ang may papasweldo ko sa inyo Naku, walang problema sa akin. Ewan ko lang sa dalawang to. Okay na okay ako dyan. Basta ikaw, Juliana. Ako rin, kesa sa walang work. Kailangan ko rin para sa mag-ina ko Wow, salamat sa inyo. Hindi ko inakala to. Kailan kami pwede magsimula? Bukas pwede na kayo magsimula. Pero hindi ko kayo bibiglain Kahit mag-alas 8 na kayo ng umaga pumunta. Tapos pag-usapan din natin bukas kung anong oras kayo pupunta rito sa mga susunod na araw. Okay. Salamat sa iyo Nang magkamay kami, ay nakaramdam na naman ako ng kakaibang puwersa. Pagkatapos ay muli na naman kaming nagkatitigan hanggang sa manakit na naman ng bahagya ang ulo ko. Mabuti na lang din ay umiksena si Isko kaya nagbitiw kami ng kamay at sila naman ang nag-shake hands. Dito ko nakita kaabanong ang tila pagbabago ng kulay ng mga mata ni Juliana. Mabilis yun pero sigurado kong nagbago. Hindi ko na nga lang napagtuunan ng pansin dahil tuwang-tuwa rin ang mga kaibigan ko na hindi na kami mababakante sa loob ng 2 linggo. Masaya akong umuwi ng bahay, pero inalala ko pa rin yung nangyari kanina. Napapaisip na talaga ako ng gusto kung bakit sa tuwing nagtatama ang mga mata namin ni Juliana, parang pakiramdam ko para siyang nagpupumilit na pumasok sa isipan ko. Pati yung pagbabago-bago ng mga mata niya, parang hindi to normal. Bigla tuloy akong may naalala. Teka,
Saan ko nga ba nabasa yung tungkol sa pagbabago-bago ng kulay ng mga mata ng isang tao? Nakatulog na lang ako sa kakaisip at hindi tuloy nakapanalangin. Kinabukasan, nabulahaw ako dahil sa ingay sa labas ng bahay. Pagsilip ko sa bintana, nakita ko si Kovia na parabang humahango sa pagmamadali. Oh, bakit pre? Anong problema? Uy! Teka! Bakit umiyak? Ayos ka lang ba? May nangyari ba sa inyo ni Vanna? Nag-away ba kayo? Hindi pre, O kung hindi, bakit ka umiyak dyan? si Isko, O bakit? Anong nangyari kay Isko? dun sa dulo ng bukid sa kabila, malapit dun sa malaking bato na makulimlim na daan. O ano nga pre? Langya naman nakakataranta ka naman eh. Nakita siya ron. Patay! Para akong nabingi sa mga narinig ko, Kabanong. Bumagal ang paligid ko at para akong nahilo. Tinapik lang talaga ako ni Kovia na umiiyak pa rin. Pagkalaon ay sa kanya ko inaya na magpunta nga roon sa lugar kung saan sinasabing nakita ang bangkay ng kaibigan namin. Dali-dali kaming tumakbo at ang nasa malaking bato na kulimlim na daan na kami, marami ng mga tao na nakikiosyoso sa kung anong nangyari. Paglapit namin ay hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Nandun na kasi ang mga magulang ni Isko. Pumapalaw sa pag-iyak nang makumpirma na anak nga nila ang natagpo ang patay sa dakong yon. Napayak na rin ako dahil sa hindi maipaliwanag na pakiramdam. Nang makalapit kami ni Kovia, mas nakita nga namin ang sinapit ng aming kaibigan. Hindi ko na madetalye dahil masyadong brutal ang nangyari sa kanya. Kabanong, binaboy talaga siya ng mamamatay tao. Sa sobrang gulat, habang tumatagas ang luha ko sa mga mata, ay napapatakip na lang ako ng bibig. Hindi kasi namin sukat akalain na mangyayari to sa kaibigan namin. Magkasama lang kami kahapon at nagbiburan pa kami. Dahil ngayong araw ang pagsisimula ng trabaho namin sa karinderya ni Juliana. Pare, si Isko ba talaga yan? Oo pre, si Isko talaga yan. Kilalang kilala ko yung simula ulo, ang pa eh. Anak ng Teteng naman Paano nangyari to sa kanya? Sinong gagong halang ang kaluluwa na gumawa nito sa kaibigan natin? Sapakin mo nga ako, pre. Baka nananaginip lang ako. Totoo to, pre. Wala na si Isko. Kahit ayaw kong maniwala, totoo talaga. Sa sobrang gigil ko ay napasigaw ako saka pinagsusuntok ang katawan ng punong nasa gilid. Pinigilan lang din ako ni Kovia dahil dumating na ang mga kinaukulan para kunin ang bangkay. Dahil sa nangyari ay hindi na muna kami nakapagtrabaho sa karinderya ni Juliana. Naintindihan din naman kami ng dalaga kaya bilang pakikisama sa pagdadalamhati ay nagsara na rin muna siya. Kahit marami ang naghahanap lalo na sa papaitan niyang pinakamabenta. Habang hinihintay namin mula sa morgue ang mag-iimbalsa ng katawan ni Isko, tumambay muna kami sa bahay ni Kovia. Sa kubo na palagi namin pinupwestuhan para pag-usapan ang nangyari. Walang nagsasalita sa aming dalawa. Nakatenga lang din ang alak sa mesa dahil tila wala rin gustong gumalaw nito. Pumikit ako at muling inisip ang mga pangyayari hanggang sa mapayak na naman ako. Narinig ko pa na napamura si Kovia habang nagpupunas din ng mga mata. Pare, sa palagay mo, sino gumawa nun sa kaibigan natin? Posibleng yung nababalita nung nakarambuan na mamamatay taong nangunguha ng laman loob. Walang hiya. Hindi pa ba nahuhuli kung sinong tao na yun? Hanggang ngayon? Malamang hindi pa. Sana nga umaksyon na yung mga kinaukulan sa bayan eh. Sa totoo lang, nakakabahala na yun dahil hindi lang naman isa ang nadali eh. Kundi parang marami na rin yata. Oo. Saan ba kasi nagpunta kagabi si Isko eh? Uli tayo magkakasama dun sa karinderya ni Juliana, di ba? Hapon pa yun, saka maaraw pa. Hindi na kasi ako lumabas dun pagkatapos dahil nasikaso ko sila nanay at tatay eh. Umalis kasi yung kapatid ko. Yun nga pre, tinanong ko kanina yung nanay ni Isko. Lumabas daw ng gabi dahil may kikitain babae. Ang sabi, babalik din daw kaagad. Tapos, yun na nga, pagsabit ng umaga, akala nila nakauwi na at natutulog lang.
Kung di pa nila nalaman yung balita, hindi rin nila malalamang hindi pala umuwi si Isko eh. May kikitain siyang babae. Sino naman? Hindi ko rin alam. Ang sabi nga sa akin, palagi na raw ginagawa yun ni Isko kaya nasanay na yung mga tao sa kanila. Hindi kaya pare si Juliana yung sinasabing kikitain niya? Yun nga rin ang naiisip ko eh. Bakit hindi kaya natin tanungin mismo si Juliana? Oo nga pre, pero bukas na natin siya tanungin. Total, papasok rin naman tayo doon bukas eh. Oo nga. Tara, uminom na muna tayo para mabawasan tong bigat na nararamdaman natin. Ay nako, di ako sanay ng ganito. Pero wala na tayong magagawa dahil patay na talaga yung kaibigan natin eh. Hindi na ako umimik. Kinuha ko na lang bigla ang alak at tinungga ko ito. Tumigil lang ako nang inagaw na ni Kovia ang bote at siya naman ang tumungga. Nagsalitan kami hanggang sa malasing pareho. Nang medyo hilo-hilo na rin, habang nagkakaiyakan ay nagpaalam na akong umuwi. Kay Vanna na lang ako nagsabi dahil nakatulog na si Kovia sa kakaiyak. Madilim na ang paligid habang tinatahak ko ang daan pauwi ng bahay. Napadaan na naman ako roon sa malaking bato na liblib na daan. Nang makita kong may nakatirik na kandila sa gilid kung saan nakita ang bangkay ni Isko, ay huminto ako saglit. Umiyak na naman ako dahil sa sama ng kalooban. Sadyang hindi ko pa rin kasi matanggap na namatay na lang ng ganun-ganun na lang ang kaibigan namin. Sa nakita kong itsura ng bangkay nung umagang yon, nasisiguro kong nahirapan ng gusto si Isko bago mamatay. Tumigil lang ako sa pag-iyak na makarinig ako ng pagaspas ng ibon. Kasabay nito ay may kalakasang bugso ng hangin. Pagtingala ay nakita ko na naman ang misteryosong ibon na nakita ko nung nakaraan. Nagpunas ako ng luha at sinundan ko yun ng tingin hanggang sa dumapo sa matabang sanga ng isang puno. Nangislap na naman ang mga mata nitong namumula kabanong, pero sa pagkakataong yon ay hindi ako nakaramdam ng kahit na anong takot. Mas matimbang kasi ngayon ang bigat sa puso ko. Ikaw na namang ibong ka? Bakit ka masunod ng sunod sa akin, ha? Langya. Malis ka nga! Kumuha ko ng bato at hinagisan ito. Pero hindi ito natinag. Sa gulat ko ay lumipad pa yun at lumapag sa harapan ko. Sisipain ko na sana dahil sa inis pero mas nagimbal ako nang mapagtanto na halos kasing laki ko na pala bigla ang nasabing hayop. Anak ng putsch! Paano ka naging kasing laki ko? Dahil hindi naman ako ordinaryong ibon lang. Nanlaki ang mga mata ko nang marinig ko na ito na nagsalita. At sa isang iglap ay bigla na lang gumapang ang matinding kilabot sa aking katauhan. Nakaramdam ako ng kaparehong pakiramdam sa tuwing magtatama ang tingin namin ni Juliana. Dahil dito ay biglang bumaba ang tama sa akin ng alak. Napatras ako ng dahan-dahan habang nakatingin sa nasabing ibon. Na unti-unti nang nagpapalit ng anyo. Sa takot ko ay kumaripas na ako ng takbo kahit medyo mahilo-hilo pa. Hindi ko na tiningnan ang itsura ng nilalang. Sa sobrang pakataranta ay natapilok at nauntog ako sa maliit na bato. Wala na akong naalala pagkatapos noon. Nagising na lang ako dahil sa kalabit ng mga tanod na nagro-ronda. Napabalikwas pa ako ng bangon at nagsisigaw. Pinakalma lang ako at nang mapagtanto ko rin naman na nasa barangay hall ako, ay huminahon na rin ang aking kalooban. Pinagalitan pa ako ng konsehal at sinabing huwag magpagala-gala lalo na ngayon. Hinatid na rin ako sa amin kaya nakapagpahinga na rin talaga ako. Kinabukasan, masakit man sa ulo ay pumasok na rin kami pareho ni Kovia sa karinderya. Nakakahiya na rin kasi kay Juliana. Lalo na nangako kami kahapon. Alam niya ang pinagdaraanan naming dalawa kaya hindi niya kami masyadong inutos-utusan sa maraming bagay. Pero nagsagad talaga kami sa pagtatrabaho dahil pareho pa rin naming naiisip ang sinapit ni Isko. Para mabawasan ang pag-iisip, kailangan maging focus kami sa pagtatrabaho. Maya-maya, pagkatapos ang pagdagsa ng mga tao, pasado 2:00 ng hapon ay nagpahinga na muna kami. Nagpaalam na muna si Kovia na uuwi
habang ako ay nagpaiwan sa karinderya. Baka kasi dumagsana naman ang mga tao magmemeryenda naman. Tahimik nung hapon na yon, Kabanong. Kaya naman naisipang kong puntahan si Juliana sa kusina para tanungin sana. Pero mas napabaling ang atensyon ko sa isang silid na malapit sa daan papunta sa likuran. Yung likuran ng bahay na tinutukoy ko ay katapat na sa malawak na bukirin. Bubuksan ko na sana ang silid na yon, pero narinig kong nag-ingay ang mga kambing sa likod. Dali-dali ako nagpunta roon at nakita ang babaeng hinahanap ko. Nandiyan ka pala, Juliana. Hinahanap kasi kita eh. Bakit? May customers ba? Baka naghahanap na naman yun ng papaitan. Bus pa naman na talaga. Bukas na kasi ulit ako magluluto dahil hindi ko nalaga yung isa pang laman loob kanina. Nandun pa yun sa freezer at sobrang tigas pa. Ganun ba? Wala pa namang mga bibili. Gusto ko lang talaga sana kitang tanungin tungkol kay Isko. Tungkol kay Isko? Oo eh. Paano ko ba sasabihin to? Teka nga, Alam ko na yung sasabihin mo tungkol sa kanya. alam mo na? Oo. Siguro sinabi niya sa inyo na nanliligaw siya sa akin. Oo eh. Pero totoo ba? Oo, totoo yun. Pero hindi ko naman sa pinapaasa siya. Sinabi ko naman sa kanya na susubukan ko pa rin yung panliligaw niya pero hindi ako nangangako na sasagutin siya. Pumayag naman siya. Sabi ko rin kasi may nagugustuhan na akong iba eh. May nagugustuhan kang iba? Taga rito sa atin? Oo, kaso mukhang malabo na magustuhan ako noon. Ganun ba? Natigil na ako dahil bigla na lang kasi siyang tumingin sa akin na makahulugan. At katulad ng dati, para na naman siyang pumapasok sa isipan ko at gusto kong kontrolin. Nilabanan ko yon kaya sumasakit na naman ang ulo ko at napaiwas na ako ng tingin. Napatras din ako at nang mapansin niya yon ay pasimple siyang humahawak sa balikat ko. Nakita ba kayo nung isang gabi bago siya namatay? Ha? Makikita pa lang sana. Kaso, hindi siya sumipot eh. Kaya yon, naisip ko na baka hindi na siya pupunta. Natulog na lang ako tapos nabalitaan ko na nga yun nangyari. Sa totoo lang, ayaw ko lang ipakita pero sobrang nanlumo ako kasi parang nagugustuhan ko na nga siya talaga eh. Kung alam ko lang na mangyayari to, dapat pala hindi ko na pinatagal yung panliligaw niya. Hindi ko rin alam kung bakit pero niyakap ko na lang siya ng maigpit para aluin. Hanggang sa maramdaman ko ang maigpit niyang pagkakayakap pabalik. Nung una ay naiilang pa ako, pero pagkalaon ay para na akong nahihipnotismo ulit. Walang ano-ano ay bigla na lang sumagi sa isip ko yung malaking ibon ng gabi. Feeling ko kasi, kamoy yun ni Juliana. Dali-dali akong tumanggal sa pagkakayakap at lumayo. Halata naman sa mukha niya ang matinding pagtataka. Bakit? May ginawa ba ako mali? Wala naman. Ano lang kasi, naantala na ang pag-uusap namin na may mga dumating ng customer. Nagtungo kagad ako sa karinderya at pinagsilbihan ng mga yon. Sumunod naman si Juliana na parabang wala lang ding nangyari. Mabilis na lumipas ang oras. Pagsapit ng gabi, nagpunta na kami ni Kovia sa lamay ng kaibigan namin. Nakasarado ang kabaong. Yung kasi ang request ng parents ni Isko. Ang dinig ko rin kasi ay nahirapan ng nag-imbalsa mo na ayusin ang hindi magandang kinahinatnan ng kaibigan namin. Hindi rin kami masyadong nagtagal sa lamay dahil maaga kaming pinapasok ni Juliana sa karinderya. Nang pauwi na, ay naisipan kong mapadaan muna sa karinderya. Hindi ko rin alam kung bakit pero may nag-udyok sa akin na gawin yon, Kabanong. Tumayo ko sa harap ng bahay ni Juliana hanggang sa makita kong lumabas siya. Nagtago ko sa isang gilid at nagmasid lang. Naglakad naman siya palayo hanggang sa hindi ko na makita pa. Saan pupunta yun? Ating gabi na. Lumalabas pa rin siya. Alam niyang
Delikado ngayon lalo na sa mga babaeng katulad niya. Susundan ko sana siya pero biglang humangin ng may kalakasan. Bigla akong nangilabot hanggang sa makarinig ako ng nakakatakot na pagaralgal na ungol ng kung anong hayop mula sa hindi kalayuan. Napatingin ako sa madilim na bukid na nasa likuran ng karinderya. Pagkatapos ay pasimple na akong naglakad hanggang sa patakbo na yon. Muli kong narinig yung pagaralgal na ungol at palakas na ito ng palakas. Hanggang sa may narinig na akong malaki at mabibigat na yabag mula sa likuran. Kumaripas talaga ako ng takbo hanggang sa makarating sa iskinita banda sa amin. Mabuti na lang at may mga posting may ilaw doon kaya nakampante na ako. Nawala na rin akong sinong umahabol kaya nagmadali na akong umuwi. Bago matulog, hindi na naalis sa isip ko ang tungkol sa nangyari. Parang yun din yung umabol sa akin ng huling inuman namin nila Isko. Paano na si Juliana? Baka mamaya kung mapano siya sa nilalang na yun. Baka rin totoo yung sinasabi ng mga taga-baryo na may aswang dito sa amin ngayon. Maraming tumatakbo sa isip ko nung gabing yon hanggang sa sumapit na lang ang 12:00 ng hating gabi. Tumayo ako ulit sa higaan para naman magbanyo. Natakot pa nga ako dahil nasa likuran ng bakuran ng CR namin. Hiwalay ito sa mismong bahay. Pero dahil sa ihing-ihi na talaga, binuksan ko na lang ang pinto sa likod ng bahay at doon na mismo umihi sa tapat. Tahimik ang paligid. Ang nagpapaingay lang ay yung malagripo kong pag-ihi. Napatingin ako sa mga puno sa likod ng bahay, kaya naalala ko na naman tuloy yung nangyari kanina. Bakit ngayon ko lang pala naalala yon? Muling umihip ang hangin na parang nagsayaw sa mga punong katapat ko. Kasabay noon ay napatingin ako saglit sa buwan na nung oras na yon ay tila nagdidilig ng liwanag sa madilim na gabi. Iginala ko ulit ang paningin sa matataas na puno hanggang sa may mahagip ang aking mga mata sa ibaba nito. Imahe ng isang babae. Maganda ang hubog ng katawan. Mahaba ang buhok kaya hindi ko rin masyadong maaninag ang itsura ng muka. Kumikislap-kislap din kasi ang mga mata niya at bukod dito ay para siyang naglalabas ng kakaibang amoy na pamilyar sa akin. Isang tao lang talaga ang pumasok kagad sa isipan ko. Si Juliana. Nawala na sa isip ko ang pagpapagpag ng ihi. Nanatili ako nakatingin kung sino ang babae. Habang nakalawit ang aking pagkalalaki. Juliana, ikaw ba yan? Anong ginagawa mo dyan? Nang muli ako mapatitig sa kumikislap niyang mga mata, ay nakaramdam na naman ako ng parang panghihipnotismo. Hanggang sa manakit ang ulo ko. Kaya saglit akong umiwas ng tingin. Pagbalik ng tingin sa ilalim ng puno, sa isang iglap ay bigla na lang ding naglahaw ang misteryosang babae. Kasunod ng ingay na parabang mayroong pumapagaspas sa di kalayuan. Para yung malaking ibon. Humangin na malakas. Parang nagsayawan ng mga kapunuan sa bahaging yon at nang tumama sa balat ko ay nanayo talaga ang mga balahibo ko. Maya-maya lang ay isang malaking itim na ibon ang sumulpot. Namumula mga mata nito at pumapagaspas ng mga pakpak habang nakatingin ng matalim sa akin. Di ko na kumpirma na hindi nga ito ordinaryong ibon na noong nakaraan pa parang sumusunod-sunod sa akin. Kaya napasigaw talaga ako ng malakas sa sobrang pagkatakot. Mabuti na lang din ay may mga dumaan na mga tanod sa pangunguna ni Mang Yapo at narinig nila akong sumisigaw. Hindi ko na rin alam kung paano sila nakapasok sa bakuran. Pero nakita ko na lang na ang ilan sa kanila ay nasa likod na ng bahay. May hawak pa nga ng mga sibat at pamalo at kung ano-ano pa. Tinanong nila ako kung bakit ako sumigaw. May nakita po akong malaking ibon eh. Hindi ko po talaga alam kung ibon ba talaga yun o hindi. Namumula yung mga mata niya eh. Tapos, basta po, nakakatakot yung itsura niya. Pumasok ka na muna roon sa loob ng bahay niya. Madali ka. Ano po bang meron, Mang Yapo? Ay! Tarantado kang aswang ka! Nanggugulo ka rito sa bahay namin! Lumayas ka rito, animal ka!
papatayin ka namin at hindi kami nagbibiro. Dinig na dinig ko ang nakakakilabot na pag-angil ng nasabing nilalang. Dahilan din tuloy para magising ang kapatid kong si Rafa. Nang magtanong yun sa akin, sinabi ko rin naman kaagad ang totoo. Mabuti na lang din ay hindi nagising ang mga magulang namin. Maya-maya pa nga ay nawala ng malakas na hangin at maingay na pagaspas ng pakpak na sinasabi nila mangyapo na aswang. Nakahinga na kami pare-pareho ng maluwag dahil doon. Totoo ba yung aswang na yun, mangyapo? Oo, kung di ka pa rin naniniwala, nasa iyo na yon. Nung nakaraan pa namin napapansin na meron nga talagang gumagalang aswang dito sa atin. Yung aso, tuwing madalas na hindi mapakali paggabi, at sa tuwing ganun siya, biglang may nangyayaring kakaiba. Ano pong ibig yung sabihin kakaiba? Palagay ko yung pumatay kay Isko doon sa malaking batong lihim na daan hindi tao, kundi yung aswang na narito sa bakuran nyo kanina. Totoo po ba yung sinasabi niyo, mangyapo? Nakita mo ba yung sinapit na kaibigan mo? Opo. Sa tingin mo, tao lang na wala sa katinuan ang gagawa ng galon sa kanya? Hindi ko rin po alam eh. Walang normal na tao ang gagawa ng galon. At kundi normal, isa lang ang ibig sabihin nun. Ano po? Aswang! Aswang ang gumawa nun! Napakapit sa braso ko si Rafa na halatang natakot sa mga narinig. Ako rin naman ay natakot pero hindi ko ipinalata dahil ayaw ko mapanghinaan ang kapatid ko. Lalo na dalawa lang kami na nag-aasikaso rito sa bahay. Wala namang magagawa mga magulang naming nakaratay sa banig ng karamdaman. Para hindi na kayo dalawin ng aswang na yon, palagi kayo magsusunog sa hapon ng mababahong bagay katulad ng goma. Tapos, ugaliin niyong maglagay ng asin sa mga bintana at pinto. Lalong higit sa lahat, magdasal kayo palagi at manalig. Huwag niyong ipakita ang takot dahil naamoy yan ng mga aswang. Sige po, salamat po. Basta, kung kailangan niyo ng tulong tawagin niyo lang kami ha. O sige na, matulog na kayo. Huwag kayong mag-alala dahil hindi na babalik yung aswang na yon. Sigurado ko ron. Katulad ng sinabi ng matandang Ginoong Tanod, pag-alis nila ay nakandado kagad ako ng pinto at naglagay ng mga asin-asin. Sinilip ko rin muna ang mga magulang ko sa kanilang kwarto bago matulog. Kinabukasan ay kagad nang lumaganap sa baryo ang balita. Sa karinderya ng papaitan ay nadidinig ko na sa karamihan ng customer ay yun ang usapan. May mga lumapit pa nga sa akin at nagtatanong tungkol doon. Tinatanguan ko lang dahil hindi ko rin naman talaga sigurado ang totoo. Nang matapos na ang trabaho namin sa tanghali, lumapit sa akin si Kovia. Sa sobrang busy kasi namin kanina, ngayon lang kami nakapag-usap. Pre, totoo ba yung nabalitaan ko? May dumalaw na aswang sa inyo? Mabuting araw dumating sila mangyapo, pati yung ibang tanod. Oo, pre. Ano ba yung nakita mo kagabi? Malaking ibon. Ang totoo niyan, pre, yung huling inuman natin nila Isko, nakita ko na yon. Para niya nga akong sinusundan eh. Talaga? Oo, hindi ko nga alam kung bakit. Baka pati yung aswang pre, napupugian sa'yo. Langya na yan oh. Iba talaga ang kaibigan ko. Kahit aswang napapahumaling sa kanya. Loko-loko. Ang sabi nga ni Mang Yapo, posible raw na yun ang pumatay kay Isko. Talaga? Pero sa bagay, kung titingnan yung nangyari sa kaibigan natin, matindi talaga Yun nga rin yung sinabi ni Lolo Tokne. Kagabi, nagpunta sa bahay para lang magbigay ng pangontra sa aswang. Usapang aswang kayo dyan? Juliana, ikaw pala. Kaninang umaga ko pa naririnig sa mga customer natin dito yung tungkol dyan Hindi lang kita matanong kasi pare-pareho tayong busy kanina. Oo nga Totoo ba na nakakita ka ng aswang? Anong itsura? Babae siya. Pero hindi ko mamukhaan kasi yung kislap ng mga mata niya kakaiba Baka naman kahawi ko yan Aaminin ko nung sinabi yon ni Juliana ay bigla ko ngang naisip na siya talaga yon. Hindi ko nilang binanggit at pakunwari na lang akong ngumiti. Pero umandar na naman ang kalungkutan ng isip ko. Masyado ka namang seryoso dyan, Parpar.
Siya nga pala, meron pa akong natitirang papaitan doon sa kusina. Kaya magdala kayo, lalo na ikaw, Parpar. May sakit pa naman pareho yung mga parents mo. Ha? Paano mo nalaman na may sakit ang mga magulang ko? Wala naman ako masyadong pinagsasabi ng tungkol dyan Ito naman, matagal na rin naman ako rito sa baryo. Siyempre, may alam na ako kahit papano sa mga taga rito. Saka, dapat lang naalamin ko kahit papano yung mga kasama ko rito sa karinderya. Para kahit papano, makatulong ako sa inyo. Basta, lagi mong dala ng papaitan ng mga parents mo Makakatulong yun sa kanila. Sa bagay, salamat Nang matapos na ang usapan namin, pinauwi na rin muna kami ni Juliana dahil wala namang halos customer na. Bumalik na lang kami ng hapon at nagpatuloy na sa pagtatrabaho hanggang gabi. Sa mga sumunod na araw, palagi na nga ako nagdadala ng papaitan sa bahay para kina nanay at tatay. Kami lang ni Rafa ang hindi kumakain noon dahil sa karinderya pa lang ay busog na ako. Ang bunso ko namang kapatid, hindi talaga mahilig dito. Katulad din ng bilin ni Mang Yapo, tuwing hapon ay nagsusunog na nga kami ng goma para raw pantaboy sa aswang. At 1 linggo ang lumipas nang mailibing na si Isko. Doon lang ulit namin naramdaman ni Kovia ang lungkot. Nakakamiss kasi talaga ang matalik naming kaibigan at kababata. Pero kailangan naming tanggapin na iniwan na talaga niya kami. Kinabukasan, 4:00 na madaling araw, nagulat ako dahil napasigaw si Rafa at pagpunta niya sa kwarto ni nanay at tatay. Dali-dali ako nagtungo roon at kahit ako man ay naggulat ng gusto. Nakita ko kasi si tatay paeng na nakatayo. Nakakalakad ka na, tay? Paano? Napupuring kagad si tatay na inalalayan naming magkapatid. Maya-maya lang din ay si nanay naman ang gumising at ganun lang din ang gulat ko nang sinubukan niya ring tumayo. Napaiyak ang kapatid ko sa tuwa. Ako naman din ay hindi mapigilan ng saya. Pero sa kabilang banda, nagtataka ako kung paano nangyari ito. Natatandaan ko kasi na sinabi ng doktor na halos wala na raw talagang pag-asa na sila ay makalakad, maliban kung dadaanin sa operasyon. Ang una nilang sinabi sa amin ni Rafa ay nagugutom sila, kaya pinaghain kagad namin. Pagkatapos noon ay nagpaalam ako kay Juliana sa karinderya na hindi muna ako makakapasok. Dinala kasi namin sa pagamutan sa bayan ng mga magulang namin. Nagulat nga rin ang doktor na sumusuri sa kanila at itinuring naming himala ang mga nangyaring yon. Sa mga nakalipas pang araw, magana akong pumapasok sa karinderya ni Juliana dahil sa tila himalang nangyari sa parents ko. Yun nga lang, kapansin-pansin na naging gutumin sila at madalas nilang sinasabi na gustong-gusto nila ang papaitan. Kaya tuwing uuwi ng bahay ay nagdadala ako nito sa amin. Nahiya na nga ako kay Juliana. Sa totoo lang, pero kakapalan ko na rin ang loob ko. Biyernes, pasado 4:30 ng madaling araw. Pagdating ko sa karinderya, ay naabutan ko si Kovia at Juliana na parang may kakaiba. Hindi maganda ang kutob ko kaya pasimple kong kinausap ang aking kaibigan. Pre, huwag mong masamayin tong sasabihin ko ha. Ano yung nakita ko kanina? Bakit parang sweet-sweetan kayo ni Juliana? Ha? Sinong sweet? Kami? Hindi naman Pare, alam ko yung nakita ko kanina. Naglalandian kayo at kamunti ka muna pa nga siyang halikan kung hindi pa ako dumating. Ano naman sa'yo kung mag-aarutan kami, pre? May problema ba ron? Gusto rin naman niya Binibigay ko lang yung hilig niya. At saka, teka, bakit mo ba ako sinisita? Nagsiselos ka kasi. Hindi ikaw yung kaharutan niya kundi ako. Babagal-bagal ka kasi, pre. Uy, Kovia, naririnig mo ba yung sarili mo, pre? Wala akong pakialam kung magharutan kayo na magharutan ni Juliana. Pero may asawa kang tao, huy. Huwag kang tanga. Ano? Anong ano? Umayos ka nga. Ano ba yung sinasabi mo, pre? Hindi na ako nakasagot pa. Unti-unti na kasing nagdatingan ng mga customers. Pero nagtaka rin ako sa biglang inasal na kaibigan ko.
para siyang biglang bumalik sa wisyo kumpara kanina. Habang nagtatrabaho kami, panay ang lingon ko kay Kovya. Sa katunayan, palitan ang tingin ko sa kanila ni Juliana. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko pero nagsisimula na akong kutuban sa mga ikinikilos ng dalaga. Ilang saglit pa nga'y muli akong napabaling kung nasaan ang tindera ng papaitan. Dito ko napansing nakatingin din pala siya sa akin ng makahulugan. Pasimple pa nga siyang ngumiti at biglang kumindat. Napalingon pa nga ako sa likuran upang siguraduhin wala siyang ibang kinikindatan. Nakumpirma ko na ako ngayon. Nahihiya ko lang siyang tinanguan, pero ang totoo ay nakaramdam din talaga ako ng kakaibang sensasyon. Para bang may kung anong kakaibang pakiramdam at bukod dito ay may mabigat na puwersang tila gustong pumasok at sumakop na naman sa isipan ko. Kaya napahawak naman ako sa sentido habang umiiwas ng tingin. Mabilis na namang lumipas ang oras. Halos maghapong hindi kami nagkausap ni Kovya. Pakiramdam ko tuloy ay iniiwasan niya ako. At nang magbabanyo ako bago umuwi, ay nakita ko na naman sila ni Juliana. Nagulat talaga ako dahil nakita ko silang naghahalikan, Kabanong. Napakuyom ako ng kamay hindi dahil sa selos, kundi galit sa kaibigan ko dahil nagawa niyang lokoy ng asawa niyang si Vanna. Umalis kagad ako sa lugar para hindi ako makagawa ng hakbang na pagsisisihan ko rin sa huli. Nag-isip-isip ako hanggang sa maabutan ko na lang ang sarili ko na nasa tapatan ng bahay ni Kovya. Sabihin ko na ba kay Vanna yung nakita ko? O hayaan ko na lang? Pagpapanggap na lang akong walang nakita. Ay, hirap naman ito. Langya ka kasi, Kovya. Bakit ka biglang nagkakaganyan? Di ka naman ganyan ah. Nakakainis. Natigilan ako at tatakbo na sana ako palayo. Pero nakita na ako ni Vanna. Hindi ko na rin tuloy nagawang makaalis dahil napansin niya rin at tila hindi ako mapakali. Matagal-tagal na rin kami magkakilala at nahuli na rin nga ni Vanna kung may pinoproblema ako. Hanggang hindi na rin ako nagpaligoy-ligoy pa. Vanna, huwag ka mabibigla ah. Kilala mo si Juliana, di ba? Yung tindera ng sikat na papaitan kung saan kami nagtatrabaho ngayon. Nakita ko kasi sila ni Kovya eh. Naghahalikan sila kanina. Ayaw ko sana sa akin manggaling to pero alam kong hindi ako patutulugin ng konsensya ko kapag tinago ko to eh. Ayaw ko rin na lumala pa kaya sinabi ko na sayo. Sa kabila ng mga sinabi kong yon, nanatili namang kalmado si Vanna. Nagpasalamat din siya at nagsabi na siya na ang bahalang kumausap kay Kovya. Nag-open din nga siya na nitong mga nakalipas na araw, palagi raw na nag-i-sleepwalk ang kanyang asawa. Madalas din daw na parang may nakamasid sa kanila. Ito ang dahilan kaya siya humingi ng pangontra kay Lolo Tokne. Kaya nawala ang ganong klase ng pangyayari. Pero sa kaso ng kaibigan ko, ang wari ni Vanna ay parang araw may kung anong nangyayari kay Kovya. Hindi yun ordinaryo kaya nabahala rin tuloy ako. Matapos namin mag-usap ng masinsinan, umuwi na ako kahit papaano'y nabawasan ang bigat ng dibdib ko. Pero nalulungkot pa rin ako at nagagalit. Habang nasa bahay, pagkatapos naming magapunan ay ito pa rin ang tumatakbo sa utak ko. Hanggang sa nakatulog na lang ako ng mahimbing. Eksakto 12:00 ng hating gabi, nagising ako dahil sa kaluskos mula sa kwarto nila nanay at tatay. Bumangon ako at saka lang napansin na wala sa tabi ko si Rafa. Bumangon ako nang pupungas-pungas pa ang mga mata. Dediretso nga sana ako sa banyo pero naisip ko munang sumilip sa kwarto nila nanay at tatay. Pero habang papalapit ako roon, ay may biglang humatak sa akin. Napunta kami sa pinakasulok malapit sa banyo at nagsumiksik doon. Nang makita ko kung sino ang humatak, ay kagad akong pumiglas. Bakit mo ko inatak, Rafa? Ano bang meron? Tinakpan na niya ang bibig ko. Kasunod nito ay bumulong siya sa akin na huwag maingay. Wala man akong maintindihan sa nangyayari ay naramdaman ko ang takot ng nakababata kong kapatid. Nanginginig kasi siya at tila naiiyak habang bumubulong.
Nang sinubukan ko siyang kausapin, nakarinig na nga kami ng ingay sa bandang kwarto nila nanay at tatay. Mas lalong nahintakutan si Rafa. Humawak siya sa braso ko ng maigpit at hinila niya ako para magsumiksik doon. Ano bang kinatatakot mo, Rafa? Eksaktong pagkatanong ko noon, nakarinig na kami ng mga yabag. Hanggang sa maaninag na namin sila nanay at tatay. Namumula ang mga mata nila. Naglalaway at parang may mga nangingitim na ugat sa kanilang leeg at sa bandang noo. Nagtaka ko at lalapit na sana ako dahil na rin sa kakaibang asta nila nanay at tatay, pero maigpit ang pagkakahawak sa akin ni Rafa na takot pa rin. Rafa, ano ba nangyayari kay nanay at tatay? Ha? Anong sinasabi mo? Teka, aswang? Dahil napalakas ang boses ko, napalingon tuloy ang mga magulang ko sa amin. Doon namin mas nakita ang nakakatakot nilang itsura. Para silang mga asong ulol na gutom at handang manakmal. Doon na ako ginapangan ng takot nang sabihin nga ni Rafa sa akin na aswang ang mga magulang namin. Hindi talaga ako makapaniwala, pero nang makita ko sila, ay naihalin tulad ko nga sa nanalakay sa amin nung nakaraan. Ngumiti sila pagkakita sa amin. Sabay sabing patikim ng sariwang dugo at karni namin. Dahil dito'y hinatak ako ni Rafa palayo sa kanila. Sumunod naman ako habang nililingon-lingon sila nanay at tatay. Mula sa pinto ng likod ng bahay, nakalabas kami at umikot hanggang sa lumang gate. Nakalaki ito at naiwan sa loob ng bahay ang susi. Kaya nataranta kami pareho ng kapatid ko. Napasulyap ulit ako sa likuran at nang makita ko na ang mga magulang namin na tila hayok na hayok kaming matikman, gumawa na kagad ako ng paraan. Rafa, tumutong ka sa akin, bilisan mo! Tumulong ka sa bakod! Talo na! Pinagdikit ko ang mga kamay ko at saka iniharap nga kay Rafa. Sumampa siya rito at kumapit sa bakod saka muling tumapak sa balikat ko bago tumalon palabas. Ako naman, habang papalapit ang mga magulang naming naglalaway, tumalon ako sa bakod at saka rin sumampa. Nang aangat na, ay nahawakan ni nanay ang paa ko. Wala akong napagpilian kundi ang sipain siya sa muka. Sorry, Nay! Sorry! Tumalon na rin ako at sabay kaming huminto ng kapatid ko. Pinagmasdan namin sila na naglalaway pa rin habang nakangiti. Ano ba nangyayari kina nanay at tatay? Paano sila naging mga aswang? Hindi na nakasagot si Rafa sa mga tanong. Nagulat na lang kami kasi tumalon na sila nanay at tatay sa bakod nang walang kahirap-hirap. Kumaripas na tuloy kagad kami nang wala sa oras. Hindi na rin namin alam kung saan pupunta, kaya nagsisisigaw na lang kami pareho hanggang sa maabutan na nga kami. Nadapa pa ang kapatid kong nahuhuli at nang dadambay na siya ng mga magulang naming wala sa sarili, ay dumating ulit si Mang Yapo, kasama ang iba pang mga kalalakihan. Hinagisan lang nila ng asin si nanay at tatay. Hindi naman sila nasaktan pero iwas na iwas sila sa asin. Bilisan nyo rito! Parpar! Rafa! Tumakbo kayo rito malapit! Hindi yan sila basta-basta makakalapit dahil may orasyon at bendisyon ng asin na yan! Opo, sige po! Inakay ko kagad ang nakababata kong kapatid na kitang-kita ang takot. Umiyak na nga siya dahil sa mga nangyayari. Ako naman ay pinipilit lang kalmahan ang lahat. Pero nanginginig pa rin ang katawan ko sa tindi ng takot. Maya-maya pa ay nahuli na nga ang mga magulang namin. Nilambat sila at tinali. Siniguro nga ni Mang Yapo at ng iba pa na hindi talaga sila makakatakas. Mahalaga pa ba kung ano sila ngayon? Isipin mo, ang mas importante ay ang nakakalakad na sila at magiging mas masaya na sila ngayon. Ibalik mo sila sa dati. Tinulungan ko na nga ang pamilya mo, nagagalit ka pa? Walang hiya ka. Ano ba nangyayari rito? Sino yang... Teka, halimaw? Pagkatapos na may mangyari sa atin ng ilang ulit kanina, tatawagin mo lang akong halimaw? Anong sinasabi ng halimaw na yan? Siya si Juliana, pre. Aswang siya. At pinagtangkaan niya kami. Hindi ko alam kung anong ginawa niya sa'yo. Pero sigurado na ako ngayon na ang gagawin niya sana sa'yo kanina yung ginawa niya kay Isko. Ha?
Nananaginip lang ba ako? Magaling ka rin palang magtagni-tagni ng mga pangyayari. Tama ka. Ginamitan ko ng hipnotismo si Isko bago ko siya pinatay. At gagawin ko na nga rin sana yun kay Kovia. Pero naunahan niyo ako. Ayos lang naman. Dahil dyan, mas lalo lang kitang natitipuan, Parpar. Bukod pala sa hindi tumatalab sa iyo ang panghihipnotismo ko, mahusay ka rin talaga sa pagtatahi ng mga pangyayari. Bagay kayo maging pulis, pero mas bagay kang maging asawa ko. Tumigil ka! Hindi na namin papayagan na mangyari ang gusto mo. Tama na to, Juliana. Ako? Patitigilin nyo? Tingnan natin kung kaya nyo. Kung di ka rin naman mapupunta sa akin, Parpar, gagawin na lang din kitang isa sa mga sangkap ko sa papaitan. Sa tingin mo, papayagan ka namin mangyari yon. Tama ng satsat mong aswang ka. Etong sa'yo, saluhin mo to. Dali-dali ngang nagsaboy si Mang Yapo ng asin na may bendisyon at orasyon. Bagyang natama ng aswang pero nakatras ito at umangil na parang mabangis na hayop. Maya-maya pa ay ikinampay niya ang mga pakpak na ubod ng lakas. Sa tindi nga ng lakas ay nagtalsikan kaming lahat. Nabuwal din ang bintana at kaliwang bahagi ng kahoy na dingding. Tumasik kami sa bandang kambingan. At dahil wala kahit na anong saplot si Kovia, kaya pagtayo ay hinubad ko kagad ang sando ko at ibinigay sa kanya bilang panapis sa pang-ibaba. Paglingon namin kay Juliana, bumalik na siya sa anyo na isang magandang dalaga. Pero nagbabago-bago na mga mata niya. Dito ko tuloy na alala ang nabasa ko sa libro ni Lolo Tokne. Isa kang guwapang. Aba, bihira ang nakakaalam sa mga sinaunang aswang, lalo na sa mga kaedad mo. Tama, isa nga akong guwapang. Pero sa nabasa ko sa lumang notebook, walang kakayahan ng guwapang na mag-anyong ibon. Hindi ako ordinaryong guwapang lang. Isa akong maharlika. At dahil sa nalaman mo yon, mas lalo lang talagang lumalalim ang pagtingin ko sa'yo. Ikaw ang napili kong mapangasawa. Hindi ako papayag! Sa ayaw at sa gusto mo, ikaw na ang napili ko. Kaya hindi kita papatayin. At bago umalis sa baryong ito, ay isasama kita. Nagulat kaming lahat nang may tumamang palaso sa kaliwang braso ni Juliana. Dahil dito ay dali-dali siyang nagpalit anyo bilang isang malaking ibon. Lumipad siya pero natigilan din dahil ang palaso pala na tumama sa kanya ay may matibay na pisi. Pinagtulungan itong hatakin ni Mang Yapo kasama ang iba pang kalalakihan. Nakipagtagisan sila ng lakas sa aswang pero matatag ang guwapang. Nagkampay lang to ng malakas kaya tila natangay ang lahat ng mga humihila sa kanya. Parpar, Kovia, anong tinutunga-tunga nga nyo dyan? Tumulo kayo, bilis! Sige po, paring Kovia, tara na! Bilisan nyo na at baka makakawala pang aswang! Opo! Tumulong nga kami sa paghila sa pisi at maya-maya lang ay may isa pang kalalakihang tumira ng palaso. Tumama naman ito sa kabilang braso ni Juliana. Napahiyaw ang aswang at lalong nagkakawag-kawag para makakawala sa amin. Lumipat ako sa kabila para maging balanse ang paggigit namin. Pagkatapos ay nakita kong bumitaw na si Mang Yapo. Meron siyang hinigit sa kanyang bag na isang uri ng langis. Mga kasama, hawakan nyo lang ang walang yak aswang na yan habang inihahanda ko tong panununaw na pangsaboy sa aswang. Mang Yapo, bilisan niyo na po! Malakas si Juliana at baka makalis na siya. Kaunting tiis na lang at matatapos na ito, Parpar. Matagal pa ba yan? Hindi na po namin kaya rito. Dumudugo na kami ng iba kong kasama. Kaunting-kaunting na lang ito. Eto na! Sa palagay niyo ba, papayagan kong basta-basta ako mapuksa? Alalahanin niyo na isa akong maharlikang guwapang. At kung di kayo nagtataka, hindi lang naman ang nanay at tatay mo parang pinakain ko ng papaitan. Karamihan sa mga taga-baryo nakatikim nito. Kahit kayo ni Kovia. Anong ibig mo sabihin? Lahat kayo ay kaya kong mapasailalim sa kapangyarihan ko. Pagkasabi niya noon, ay bigla siyang umungol na malakas. Sa tindi ng pinakawalan niyang tinig ay napahinto kaming lahat. Ramdam na ramdam ko matinding panghihina at pangingilabot ng aking katawan. Maya-maya pa ay parang may kung anong nagsumiksik sa isipan ko.
Parang may malit na tinig na gustong pumasok pero hindi naman ito nagawa. Yun nga lang ay sumakit ang ulo ko ng sobra. Kaya nakabitaw ako sa pisi at napahawak ako sa ulo. Napatingin ako kay Juliana na nakasteady na lang din habang patuloy ng pag-ungol na parang isang demonyong nagtatawag ng kamatayan. Paglingon ko sa likod, ang mga kasama ko ay nakabitaw na rin sa pisi. At pare-pareho silang nakahawak sa kanilang mga ulo. Para bang pare-pareho ring may nilalabanan. Anong nangyari? Kovya, bakit ka umawak sa ulo mo? Parang may bumubulong sa akin, pre. Parang may naguutos. Ha? Naguutos? Oo, may naguutos sa akin, pre. Naririnig ko ang boses ni Juliana. Juliana, anong ginagawa mo sa kanila? Anong sinasabi ni Kovya? Bakit hindi mo siya tanungin? Ha? Pare, tumakbo ka na. Anong ibig mo sabihin? Tumakbo na kayo ni Mang Yapo. Inuutusan niya kaming patayin ng lahat ng mga taga-baryo. Tawa na. Umalis ka sa isip ko. Takbo na, pare. Baka hindi ko na makontrol ang sarili ko. Pilit siya pumapasok sa utak ko. Sorry, pare. Sinapak ko sa sikmura at mukha si Kovya at nang mawalan siya ng malay ay kagad ko siyang binitbit. Lumingon ako kay Mang Yapo na nakatingin sa iba naming kasama. Katulad kasi na nangyari sa kaibigan ko, para na ring nababaliw ang iba pa. Dahil dito ay dali-dali akong lumapit sa matandang lalaking tanod. Nagsaboy naman siya ng natitirang asin na may bendisyon sa paligid. Kaya ang mga kalalakihang tila na bahira ng kapangyarihan ni Juliana ay hindi na rin makalapit. Tumakbo na kami palayo dahil alam naming gagawa ng paraan ng mga yon para mahuli pa rin kami. Sige, tumakbo kayo at tingnan natin kung hanggang saan kayo makakatakas. Napunta na nga kami ni Mang Yapo sa malaking bato sa liblib na daan. Doon din kami pansamantalang nagpahinga dahil sa pagod. Kumuha ulit ang Ginoo ng supot pa ng asin na may bendisyon at orasyon, saka binigay sa akin ang iba. Saan na po tayo pupunta? Sigurado ako na katulad ng nangyari sa ibang mga kasama natin. Ang iba rito sa mga taga-baryo parang nasa ilalim ng kapangyarihan ni Juliana. Matindi ang kapangyarihan ng aswang na guwapang na yon. Ginamit niya ang pagiging tindera ng papaitan para iyanggaw ang mga taga-baryo. Niyanggaw? Ibig sabihin po, ginawa niya ring kapareho niyang aswang? Kung ganun po hindi nagagaling ang mga tao rito. Hindi rin ako sigurado. Saka na natin isipin yan. Kailangan mo nang iwan ang kaibigan mo rito dahil kapag nagising siya, siguradong kahit makapagtago tayo ituturo niya tayo kay Juliana. Posible po ba yon? Base sa obserbasyon ko sa kapangyarihan niya, nakikipagkonekta siya sa isip ng mga naiyanggaw niya. Kaya posible yon. Pero hindi ko po siya iiwan dito. Pasensya na po dahil ayaw ko nang maulit yung nangyari kay Isko. Dito po mismo nangyari yung sa lugar na to Kung di na kita mapipigil, sige, umalis na tayo rito at humanap ng ligtas na lugar. Bumalik po muna tayo sa barangay hall. Nagkasundo nga kaming pumunta roon para na rin mabalikan ko si Rafa. Pero ganun na lang ang gulat namin dahil nakakawala na ang mga magulang ko. May ilang patay na rin doon kaya nasiguro naming delikado na. Nakahinga naman ako ng maluwag kahit papaano dahil narinig ko mismo sa bibig ng mga magulang ko na nakakawala si Rafa at tumakbo palayo. Kailangan po natin makita ang kapatid ko. Hindi natin alam kung nasaan siya. Magtago na muna tayo, pakiusap. Dahil kung hindi natin gagawin yon, pareho tayo mamamatay. Napatango na lang ako, Kabanong. Pagkatapos ay tumakbo na kami palayo bago pa kami makita ng mga nayanggaw. Mabuti na nga lang, kahit papaano ay may kaalaman si Mang Yapo. Nagpahid kami ng katas ng kung anong halaman. Ang sabi niya ay makakatulong yon para hindi maamoy ang dugo at karne namin. Nagpatuloy kami sa pagtatago hanggang sa marating namin ang bahay ni Kovya. Kumatok kagad kami at pinagbuksan naman kagad ni Vanna. Pinaliwanag ko kagad ang nangyayari pati sa buong baryo kaya naalarma siya. Isinalaysay ko rin kung paano nga hinipnotismo ng walang niyang guwapang ang kaibigan ko. Ganon din pala kasi ang ginawa niya kay Isko bago ito patayin.
Naintindihan nga ni Van ang lahat kaya napaiyak siya. At habang nagkukwentuhan kami, naghahanda naman si Mang Yapo at nagmamatsyag sa labas kung may mga paparating na nayanggaw ni Juliana. Maya-maya pa ay nagising na nga si Kobya. Nakita kong may mga nangingitim na rin siyang ugat sa liig at magkabilang sentido. Inihanda nga kagad ni Mang Yapo ang panaboy pero nagulat kami sa ginawa ni Vana. Isinot niya lang ang porselas na kalmendigara sa kanang kamay ni Kobya at tila nahimasmasan na ito. Salamat sa ginawa mo, mahal. Pasensya kung nagkasala ako sa'yo. Hindi ko namamalayan yun. Nagyakapan sila bilang pagpapatawad sa isa't isa. Hanggang sa mantala lang yon matapos naming makarinig ng sigaw sa labas na humihingi ng saklolo. Boses ni Rafa yun. Kailangan ko pong lumabas doon, Mang Yapo. Sige pre, sasamahan kita. Sige. Mag-iingat kayo at bilisan nyo. Wala po pwedeng makakita na nandito tayo. Kung hindi, katapusan na talaga natin. Pagtango namin ni Kobya, lumabas na kagad kami ng bahay. Nakita ko nga sa hindi kalayuan si Rafa na tumatakbo. Tinakbo ko siya hanggang makalapit. Nang makita niya ako, huminto siya. Humihingal siyang yumakap sa akin habang umiiyak, kaya inalo-alo ko siya. Pinipigilan ko lang ding umiyak dahil ayaw kong mapanghinaan lalo siya ng loob. Nandito na ako, Rafa. Ayos ng lahat. Huwag ka na matakot. Tahan na dahil ligtas ka na. Pre, bumalik na tayo sa bahay bago pa tayo makita ng humahabol sa kanya. Oo, pre. Salamat sa pag-aalala. Nagmadali na kaming bumalik at pagdating sa loob ng bahay ay ikinandado kagad ni Mang Yapo ang pinto. Napansin kong may mga asin na sa bawat bintana at pinto, kaya medyo nakampante ako. Ano na pong gagawin natin, Mang Yapo? Mag-stay na lang po ba tayo rito hanggang mag-umaga? Ayaw ko mang sabihin pero gano'n na nga. Kahit delikado sa umaga, yun lang ang alam kong paraan para makalis tayo ng ligtas sa lugar na ito. Kaya kahit anong mangyari hindi nila dapat tayo matuntun dito. Yun na nga po. Salamat na lang din doon sa langis kanina na pinahid mo sa bawat isa para hindi tayo maamoy ng mga walang hiyang aswang. Kaya nga, pero hanggang 5 oras lang ang bisa ng langis. 7:00 ng umaga, hahalimuyak na ang dugot karne natin sa mga nayanggaw. Kaya pagsikat ng araw umalis na tayo tumanap ng ligtas na lugar. May paraan pa po ba? Para mailigtas din yung mga taong niyanggaw ng hayop na Juliana na yon? Hindi ako sigurado dahil hindi naman talaga ako albularyo. Pero ang alam ko, may mga klase ng pagkayanggaw. Kung sa paraan lang naman ng salamangka sa pagkain, may posibilidad na mabali ang sumpa sa isang tao. At yung isa, hindi rin ako sigurado rito. Pero sa pagkakaintindi ko noon kapag napatay mismo ang nangyanggaw, mababali ang sumpa sa nabiktima. Kailangan pala nating patayin ang hayop na yun. Pero paano? Sa dami ng nayanggaw ni Juliana rito, siguradong bago pa tayo makalapit sa kanya patay na rin tayo. Maliban na lang kung siya mismong lalapit sa atin. Natigilan na kami sa pag-uusap dahil biglang humalakhak ng malakas si Rafa. Nung una'y nagtataka pa kami pero nang mapansin ko ang maliliit na itim-itim na ugat sa sintido at leeg niya, doon ko naunawaan ang lahat. Hindi rin talaga namin napansin na pati pala ang bunso kong kapatid ay nayanggaw na. Lumapit kagad sa kanya si Kobya para takpan ng kanyang bibig. Niyapos din siya ng mahigpit para hindi makapalag, pero huli na pala kami. Nakarinig na kami ng magkakasunod na alulong at ungol ng mga nayanggaw sa labas ng bahay. Pagsilip ko sa butas ng bintana, dito ko nga nakita mga taga-baryo sa pangunguna ni Juliana. Nasaan yun na siyang ibon pero ang mukha niya ay nanatiling tao. Pagkatapos siyang humalakhak at umungol ng pagkalakas-lakas, ay saka siya nagwika sa amin. Gusto mo bang malaman, Parpar, kung kaninong ideya mga ito? Alam mo ba na sinabi ng nanay at tatay mo na iyang gawin ko si Rafa at siya ang gawin kong pain para mahanap kayo kagad? Matindi rin talaga pagmamahal mo sa kapatid mo ano? Kaya mas lalo lang akong nahuhulog sa'yo. Kaya gagawin talaga kitang asawa. Total, hindi rin naman hadlang ang mga magulang mo Naloko na. Ano nang gagawin natin ngayon, Mang Yapo? Bana, magtago muna kayo sa kwarto ng anak mo. Doon ang pinakaligtas na parte nitong bahay ninyo. Dahil doon ko nilagay ang lahat ng pangontra na natitira. Kayo naman, Rap at Kobya.
Sumunod rin kayo kay Vanna. Iwan nyo na sa akin si Rafa. Anong gagawin nyo? Kailangan may maiwan dito bago sumikat ang araw. Ang mga bagong yanggaw, hindi sila sanay sa araw. Siguradong magtatago mga yan kapag sumikat na ang araw. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko para hindi sila makapasok sa kwarto hanggang mag-umaga. Pero marami po sila. Hindi nyo po sila kakayanin, Mang Yapo. Mamamatay kayo. Matanda na naman ako eh. Sige na! Huwag na tayo magtalo dahil pare-pareho tayo mamamatay dito kapag hindi nyo sinunod yung sinabi ko. Napabuntong hininga na lamang kami ni Kovia habang tinatali ng mahigpit si Rafa. Sinuntok ko rin sa sikmura ang kapatid ko hanggang sa mawalan siya ng malay. Pagkalaon ay nirequest ko na dalhin na rin siya at itago sa silid kasama namin. Wala namang umalma kaya pumasok na kami sa kwarto at naiwan na si Mang Yapo sa sala. Nagpatuloy na naman sa pagsasalita si Juliana hanggang sa marinig na namin ang nakakakilabot na hiyawan ng mga nayanggaw sa labas. Makinig kayo mga alagad ko. Patayin niyo ang lahat ng nasa loob ng bahay na yan. Maliban sa pinakamamahal kong si Parpar. Siguraduhin niyong hindi siya masasaktan dahil bibigyan niya pa ako ng maraming anak na magiging mga bagong henerasyon ng maharlikang guwapang. Nakita ko ang takot sa mukha ni Kovia at Vanna, kaya hinawakan ko sila pareho sa kamay at niyakap pagkatapos. Hindi ako nagpakita ng takot kahit ang totoo ay nanginginig na ang kalamnan ko sa tindi ng pagkasindak. Magiging ayos din ang lahat, katulad ng sinabi ni Mang Yapo. Makakatakas tayo sa baryo at makakahingi ng tulong. Kung nandito lang sana si Lolo Tokne mo, hindi mangyayari sa atin to, mahal. Natigilan na kami dahil nagsimula ng kalabugan sa labas. Katakataka lang din dahil ang silid namin ay parang wala talagang nagtatangkang pumasok. Katulad ng sinabi ni Mang Yapo, marami siyang nilagay na pangontra para masiguro talaga na hindi kami mapapasok ng mga nayanggaw ni Juliana. Lumakas ang ingay at dinig na dinig namin na matinding pagsigaw ni Mang Yapo. Alam naming lumalaban siya na matindi sa mga aswang sa labas. Ibinibigay niya ang lahat ng makakaya niya pero sa bandang huli ay narinig namin ang sigaw niya ng pagmamakaawa na parang hirap na hirap. Maya-maya pa may tila malakas na pagsabog kaming narinig. Nagyiyawan ng mga aswang at tila nagpulasan. Narinig ko na rin bigla na parang nagmamakaawa si Juliana. Tatayo pa lang ako nang sabihin ni Vanna na narinig niya ang boses ni Lolo Tokne. Nakumpirma din namin yon dahil nakarinig kami ng malakas na mura. Mahilig kasing magmura ang matandang lalaki. At nang malaman namin to, ay nabuhayan kami. Unang lumabas ng silid si Kovia. Sumunod na ako at nakita nga kagad namin si Lolo Tokne. Nakaalalay siya kay Mang Yapo. Sabi ko naman sa inyo na huwag kayong lalabas eh. Ano po nangyayari? Tingnan niyo yung mga guwapang. Pagtingin namin sa sirang bintana, nakita ko nga si Juliana. Butay-butay ang kanyang mga pakpak at puno na siya ng sugat sa katawan. Gumagapang siya sa lupa palayo sa amin. Nawala na rin ang iba pang nayanggaw na parang nagpulasa na. Ano pong ginawa niyo? Si Tokne, katulad pa rin ng dati. Wala pa rin kupas. Mahusay pa rin at parang hindi tumatanda. Ngumiti lang ang matandang lalaking albularyo at dahan-dahang lumapit sa nangihinang aswang. Ang itim nitong dugo ay kumalat na sa lupa. Umalingasong ang pamilyar na amoy na yon kaya napasinghap ako. Lumapit ako at sumunod kay Lolo Tokne hanggang sa mapatingin sa akin si Juliana. Pakiusap, Parpar. Gusto ko lang naman magtinda ng papaitan eh. Tindera ka nga pala ng papaitan, no? Pero niyanggaw mo mga magulang at kapatid ko, pati ang mga taga-baryo. Walang kapatawaran yun, Juliana. Dahil niyanggaw mo silang lahat. Pakiusap. Huwag niyo akong patayin. Hindi na ako uulit. Magpapakalayo-layo na ako. Huwag niyo lang akong patayin. Hindi naman talaga ako pumapatay ng tao eh. Pero hindi ka nga pala tao. At dahil hindi naman ako pumapatay ng katulad mo, si Lolo Tokne na ang bahala sa'yo. Nang mapatingin siya sa matandang lalaki, inanlaki ang mga mata niya. Pinilit niyang makalayo pero huli na. Inabot na kasi ni Mang Yapo ang kakaibang langis at walang kaabog-abog na binuo sa mukha ng aswang.
pinagmasdan ko lang sila. Bago pa makasigaw si Juliana, ay nalusaw na ang kanyang mukha. Sunod ang katawan at ang kabuuan. Pagkatapos nito, ay nawala na nga ng bisa ang pakayanggaw ng mga taga-baryo. Pagkatapos ng nangyaring yon, walang maalala ang lahat. Maliban sa amin. Nag-uusap-usap na lang kami na wag nang sabihin ang nangyari hanggang sa ngayon. Hindi na rin naman nagtanong ang mga taga-baryo, lalo na kay Juliana, na parabang hindi na rin naman nila naaalala. Makalipas pa ang mga araw, gabi, linggo at buwan, naka-move on na ang lahat at nagpatuloy sa kani-kanilang buhay. Ako naman po ay nagpasya na munang magtrabaho sa bayan upang mas mabigyan ng maayos na buhay ang pamilya ko. Makalipas ang 1 taon, may mga misyonaryo na tumulong kay nanay at tatay na magpagamot, kaya nakabalik po sila sa paglalakad. Kami naman ni Rafa ay naglingkod sa simbahan bilang pasasalamat sa Panginoon. Kabanong, ito po ang aking kwento at maraming salamat sa mga kaabanger sa pakikinig at sa lahat ng ating mga kayanggaw. Mag-iingat po tayo at God bless sa lahat. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Maraming salamat po sa patuloy niyo po na pagsuporta sa ating mga kwento. Salamat po sa pagsubaybay sa video natin ngayong araw na to. At kung nagustuhan niyo po yung kwento natin, sana po huwag niyo kalimutang pindutin ang subscribe button kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. At pindutin niyo na rin po yung notification bell para lagi po kayo nanonotify pag may mga bago tayong mga video. Mag-iwan na rin kayo ng comment at saka pindutin na rin ang like button. Kung medyo nabitin po kayo sa kwento natin ngayong araw, inaanyayahan ko po kayo na bisitahin nyo yung iba pa natin mga channel. Yung Pamela Clamil. Magaganda rin po yung mga kwento natin doon. Nagnanarita ko doon bilang si Lolo Pael at minsan bilang si Kabanong. Magaganda rin po yung mga kwento natin doon. Kaya sana po ay huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe at syempre mag-comment at mag-like. At ngayon, kung medyo gusto nyo pa ng mas magandang kwento, iniimbitahan ko kayong mag-subscribe rin at maging isa kayo sa unang 100,000 subscriber ng bagong-bago nating channel. Na ang pangalan ng channel ay Kabanong version 2.0, kung saan meron na itong moving images kaya may mapapanood na kayo. At syempre, meron din po itong narration na meron na rin pong music and effects. Kaya pwedeng nanonood kayo habang pinakikinggan yon, o pwedeng nakikinig lang kayo. O pwedeng pareho niya rin pong gawin. O di ba mas maganda? Kaya sana po bisitahin niyo po yun At para hindi po kayo mahirapang maghanap ng mga channel na yon, ilalagay po natin sa description o sa pin comment yung link ng mga channel. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas, 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 wakas.